What's up? Tangina. Naging Mr. Ginulat Personality. Hindi, ulit. Ikakat ko na lang yan. Ah. Hi, ulit. Hi. Ako si Homer. At kasama ko ngayon si Matthew. At ngayon, gusto ko lang pag-usapan na mabilis yung siguro ngayon sa panahon ng buhay ko ngayon, mas importante na sa akin yung yung pagiging mabait ng tao kaysa sa talino o interesting o talented. Kasi parang sa call center kami pareho. Tapos marami kang nakakasalamuha na ayun nga, iba-ibang klase ng tao. Madami yan. May makakasama ka. Sa una, mabait. Pero kaya pala mabait, mangungutang pala. Di ba? Magugulat ka na lang eh. Salamak yan eh. Oo. Masyado kang kinakaibigan. No? Marami tayong kilala. Oo, marami na pre. Grabe. Masyado interesado sa buhay mo. Masyado interesado kahit wala ka naman sinasabing ano. Talaga? Ilang kayong kapatid ulit? Grabe. Uwe. Kumain ka na? By the way. Taga saan ka? Taga ano? Talaga? Talaga, damn. Interesting mo naman. Hindi. Parang may nakikilala kang napakagaling sa account. Tapos tenured, ang daming achievements. Pero parang rude. Lalo na pag pag bagong kilala pa lang. Kasi sa training, meron kang image na parang gusto ipakita sa kanila. Oo, tama. First day ng training. Tapos, yung kunyari, mag-i-introduction muna kayo, ilang years experience, papakilala ka pa English. Meron doon mga all-out talaga no? Ako kasi I was a previous OM, ganyang shit. Actually, though may touch naman ng katotohanan, pero parang ina-impose mo na, OM mo ko dati, ganyan na. Ako, ayoko ng mga agent ko dati, mga pasaway. Kahit di naman kailangan sabihin. Ganun. tapos laging binabrought up. Binabrought up. Like, lalo na kapag, syempre, matagal na siya, so kabisado na niya yung shit. Ba't ganito yung, yung facilities niyo? Ba't wala kayong bidet? Masyadong entitled. Oo, kasi, na-realize ko, ang dami ko ng kumpanya, pero yung tumatatak lang sa akin, yung mga taong nakasama ko yung kung bibigyan pagkakataon, gusto ko ulit makasama. Na, kunyari, magyaya, ganyan na, sige, si ano pala to na, hindi dahil sa yun, matalino lang siya o marami siyang ganap sa buhay. Oo. At the end of the day, importante pa rin na na parang masaya ka kasama siya, parang gets nyo isa't isa. Oo, like, kami, nagkakilala lang kami sa call center. Alam mo yun? Previous company. Last year, ganyan. 1 year na no? Pero puta, parang ang tagal na Alam mo yung feeling na gano'n? Hindi na importante yung kung ano yung may ambag nila sa'yo. Parang lang gusto niyo yung company nung isa't isa. Parang yun, ganun. parang ganun. Comfortable siya. Yeah. Tapos, alam mo, pag nag-a-apply ka, ang daming mga pasikat. Tapos may tendency ka rin na parang magpasiklab ka rin. Ilabas yung yung 100% mo. Legit. Pero hindi na-realize ko, hindi na importante na Siguro, makausap ka lang na matino na walang halong pagkukunwari. Tapos hindi mo nararamdaman genuine sa kanya na Mafe-feel mo kasi pag genuine yung sinasabi ng tao na walang pasikat to the point na ako kasi dati yung mga ganun. Oo, yung mga ganun pa. Tapos yung nakakausap mo lang sila na kahit hindi matalino, parang meron kayong parang same ground na at the end of the day, kahit CEO ka pa ng kumpanya, tao ka pa rin Tapos kaya mo kumonekta nun sa level na yun. Mas nakakahanga actually yung kapag throughout the months or weeks na nakasama mo, doon mo lang malalaman, effortless niya masasabi na kahit di niya sabihin parang ma-feel mo, siguro OM ka ba dati? Tapos doon niya lang sasabihin. Parang yun yung parang goods para sa akin. Pero may mga tao rin kasi parang unang impression mo sa kanilang pangit. May makilala kahit nakaraan lang na ito parang power tripper. Oo, tol, marami yan. As in. Tapos
iniisip ko inis na inis ako dito. Uwi ako, iniisip ko pa rin. Pero, yung first impression niya, nag-last sa'yo. Oo, pero pag nakasama mo na, kinabukasan, okay siya eh. Meron din mga tao na una, tingin mo, humble, down to earth, tapos biglang, pag nakilala mo na, parang ano siya. Siguro yung galit niya sa ibang tao, nabubunto niya sa'yo. Oo. Dahil lang sa lower ka niya o ganyan na... May kasi may ganun kasi na mga tao talaga. Kahit high school, college, dami ka na rin na ano. For sure marami na ikaw na experience na mga kaibigan. I mean, mga nakilala, ganyan. Na sa una talaga, goods. Kasi syempre, ano yun eh, makipagsalamuha, ganyan. Mga simple talk lang, tapos kinalaunang katagalan. Parang may part doon na yayain ka niya, ganyan. Tara, bar tayo, ganyan. Sakit tayo sa ganyan. Gala, tapos pupunta kayo sa bagay na, or sa lugar na hindi ka naman komportable talaga, tapos sinasabi mo, pero pipilitin ka niya. Yun yung parang nakaka-off yung ganun eh, para sa akin. Hindi sila sanay mag-read the room, parang magbasa ng ano. Na hindi ka na parang hindi nila nasisense. Masyadong pinipilit yung gusto. Meron din mga tao na halatang hindi totoo yung pagiging mabait. Oo, true. Po. By the way, meron lang kaming bisita. Inang-collect na ng basura, nandyan na. So, yun lang. So, si Homer umakyat. Tarungin si Trish. Kakat na lang namin. Ito siya. Dapat di mo na sabay ka na. Isang commercial lang. Commercial break. Isa pa yun. Like, isa pa yun sinabi. Speaking of, parang kasi, entitled. Alam mo. Tuloy natin. Tangina. Okay, Nel. Tsaka hindi lang to applicable sa trabaho namin eh. Parang, kung lalabas ka, siguro mas madaling kumonekta sa mga, yun nga siguro yung sa status thing eh, na parang, mas madaling makipag-connect sa nagtitinda ng fishball kaysa sa CEO ng kumpanya. Kasi parang yung hindi lumalabas ng status level sa kung paano sila makipagsalamuha sa'yo. Parang gano'n. Tama. Kaya nga way before na siguro first company ko nga na pinasukan as call center. Una kong tinropa yung mga janitor eh. Kasi alam mo na eh, parang nasa na nila eh. Kumbaga nasa, tawag dito, hindi naman sa pambababa sa janitor pero syempre parang approachable sila eh. Sila yung parang frontman dun sa sa company. Sila yung maraming ginagawa pero na parang approachable, parang ganyan. Compared sa mga higher position, parang may times na na-implant na kasi sa utak natin na puta mas mataas to sa akin. So parang tama ba 'yung gagawin ko? Wag na nga lang. Ganyan. Tapos di mo sila makabiruan Pero may boundary naman kasi silang inaano kasi parang may relationship na normal naman talaga. Pero yun na nga, mahirap pa rin kumonekta sa kanila kasi kahit pa sabihin na wala kayo sa isang kumpanya na may parang boundary na kailangan i-set kasi kanya parang constituent. Wow, butang word. Constituent. Ganun. Parang ina-identify na sarili na ako CEO, ako, ikaw, ka ba? Parang gusto mo muna malaman na magkalabil ba muna tayo? Parang ganun. Grabe. Kahit pa yung pinagsabi mo kanina, yung mga kalibil mo na lang ngayon, agent kay pareho, trainee, pero yung utak niya nandun pa rin, OM ako dati. Parang it's a no-no para sa akin. Na gusto niyang makita mo palagi na OM siya.
Oo, gusto niya na may palagi, alam mo yung mga taong gustong may patunayan palagi na hindi, wala na sa lugar. Wala dun sa, hindi naman hiningi ng mga tao yung ano yung mga kaya mong gawin pero puta all out shit na ano. Kaya Mas magaling ako ganun. sa akin hindi na kailangan ng matalino para magustuhan ko yung company. Company niya. O hindi na kailangan interesting o maraming sasabihin na mga papaano ako. Alam mo yan. Siguro kahit ano lang yun lang, masarap ka ng kasama. Oo, yung word na pala ko naisip, puta wholesome to ganun yun, pala. ganun. Puta wholesome to, parang kaya mo siya biruin, kaya ka rin niya biruin, parang goods kayo, parang ganyan. Tropa nga, ganyan. Sino mo may ayaw ng ganun, di ba? Wholesome, ganyan. Wala ka, sa call center kasi halo-halo yung edad may matanda. Di ko nga alam, wala nga yatang retirement dyan pag 60 years old o meron. Para kasing may mga kasama ako na matanda na talaga So, mga bata, mga newbie, 18, ganyan. Doon level para sa akin. Magka-level kayo lahat, walang edad-edad. Ay pa nga nila pinupo sila, parang grabe. Tanda na ba? Pero matanda na talaga. Mami na lang. Mami na lang. Tita, ganyan. Kahit lola na dapat. Lola na dapat. Manang. Pautang Manang. Walang pagkatapos kasi ng lahat, hindi na parang surface level yung OM ka, may narating ka, yung pera mo, yung status mo, talent, talino. At the end of the day, hindi pa rin importante. Pero totoo, tol, na malayo mararating mo kung may talent ka. Pero sa pathway na yun, once na ma-realize sa mga fans mo or mga taong ayun nga, sumusubaybay sa'yo na putang shit ng ugali nito, wag na nga. Marami na nangyaring ganun Hollywood, showbiz. Diba? Pati ngayon mga singer, pag may naungkat na, yun nga, parang negative side din Siguro it takes courage din para para hindi ka mag-lose sight ng pagiging human mo. Kaya nga, may mga nagsisimulang humble naman. True. Pero pag nagkakaroon na ng ang kapangyarihan, pero status, nahirapan na silang rumilate sa kung sino sila dati. Tama. Sa akin okay pa nga yun nagsimula as kupal kaysa naging kupal nung sumikat na. I mean, umpisa pa lang, parang ini-introduce mo na, katarantado itong gagawin ko, tarantado ako. Bahala kayo kung makikinig kayo sa akin or susubaybay kayo, ganyan. Unlike naman doon sa mga first impression lang na ganyan. Kunyari mabait, pero yun nga, ugali, ganun pala. Parang, alam mo yung nag-viral, di ba, nakaraan? Yung Yana. Si Yana na, ay po, si motorcycle girl. Si Moto Queen. Kung ano man tawag sa kanya. Wala man talaga nakakilala sa kanya pero sikat siya dun sa maliit niya mundo. Mundo sa isip lang tol. At marami siya follower. Marami rin nakakilala sa kanya, totoo lang. Pero dun lang sa maliit na niya, parang sa page o sa kung ano man. Pero parang lumaki na yung ulo niya na hindi niya siguro na-realize na parang nagbabago na siya. Kaya siguro marami nangyayari dun kasi hindi mo rin namamalayan na lumalaki na pala yung ego masyado hanggang sa mag-viral ka na lang na Ego is an enemy. Ako hindi ko masabi kasi hindi ko pa nararanasan what if pag sumikat ako, makakontrol ko pa ba? Maalala ko pa ba? Siguro may parang tendency na maging ganun tayo pag magkaroon tayo. Hindi natin masasabi, di ba? Pero wala pa tayo dun Tsaka maganda doon, hindi naman natin kasi pinapangarap na maging mapunta sa ganun Importante you keep yourself in check. Na dapat yung mga tao reality check, no? Pero in conclusion, yung pagpili ako ng mga kaibigan at samahan, hindi nang parang criteria. Pagiging mabait na lang, kahit pa siguro IQ mo 60. Basta mabait ka. Mataas ate 60 tol. 40 ate mo ba? Hindi ko alam. Hindi. 80 yung 80 ba? Average. Okay. 40 isda na pala. Isda na. Walang iya. Okay na yun kaysa naman parang toxic na kasama ka.
kailangan lagi may kompetensya. Hindi ko kaya maging totoo pag kasama kita kasi parang kailangan ko bantayan lagi sarili ko. True. Masarap kasama yung mga taong open eh. Hindi yung open na talaga yung pinapakita nila yung paano ba ito sasabihin. May mga tao kasi na narcissist eh. Na sinasabi na, ayoko ng ganyan. Parang wala na silang preno ba, ganyan. Hindi sila... Ano rin? So yung masama ugali niya. Tapos, okay na to, kaysa naman magpapaka-plastic. Ayoko din ng ganun man. Grabe na. May binibagayan naman kasi. Oo. Yan pala yung totoong ikaw. Pwede itago mo na lang. Tago mo, sa'yo na lang to. Pagplastika ka na lang kasi mas okay yun eh. Kumbaga yun nga, makikibagay ka rin eh, kung sino yung kasama mo. Pero sa akin, ewan ko, natutuwa din ako sa sarili ko kasi kung ano yung pakikisama ko dito, ganun din pakikisama ko doon. Kumbaga hindi siya nagbabago. Kung paano makipag-usap sa kanila, kay Homer, sa mga kaibigan ko, ganito rin sa magulang ko eh. Hindi naman to the point na bastos pero straightforward, pero may halong respeto, tsaka inaano ko naman siya. Tsaka sa kahit sa bagong kakilala, no? Oo, man. Ganun. Yung hinahangaan ko rin kay Simon na kayang-kaya niya maging siya kagad kahit pa bago lang kayo magkakilala. Oo, talagang makikita mo na agad yung... kahit nga ako may pagka-guarded ako pag Oo. Pag bago. Yung sa akin naman, parang si yan eh. Ano ba yung kanta ni Tahimik lang ako sa umpisa. Tony Fowler. Tony Fowler. Tahimik lang talaga ako kasi hinihintay kong may lumapit, which is puta sinuwerte ako to si Homer lumapit sa akin eh. Hindi naman totally lumapit. Kasi yung upuan niya, nung training kami sa previous company, nasa harap ako, nandun siya sa likod, may mga katabi siya. Tapos parang tawa sila ng tawa, ganyan. Tapos parang tinanong niya ako, ganyan. Wholesome nga lang eh. Puta ilang kayo magkakapatid agad yung tinanong eh. Ganyan ba? Nakalimutan ko na. Oo, parang ganun. Alala ko, wholesome siya. So yun, ganyan. Pero hindi mo na ako masalita nun. Kumbaga, hinintay ko muna siya yung mag-open kung ano kayo galing ng tao na to. Si Mr. Mysterious kay ano pala to? Si Kakashi. Naka-face mask. Naka-face mask. Tapos pasok ka isang beses, may black eye ka na. May black eye. Ano nangyari sa'yo? Wala. Napaglaban ako sa mga shinobi. Pero yun, kasi importante maging mabait na tao. Above anything else. Kumbaga bonus item na lang kung may talent ka. Goods.